like Jesus. Amen. Jesus is alive with us. Wala pa tayo PowerPoint kaya Bible po. Amen. Sige po, magbukas po tayo. First Peter 1:14 to 16. Nasabi po dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Yung po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this day, Lord God. Patuloy, Lord, na kayo pong mangusap sa amin lahat, Lord God. Patuloy, Lord God, na yung salita ko, Lord God, na eternal ko, Lord God, na hindi nagpapaliw, na hindi walang wakas po, Lord God. Is eternal po, Lord God. Patuloy nga po, Lord God, kahit tulutan nyo nga po, Lord God, na may tanim po, Lord God, sa puso ng bawat isa sa amin. Tungo po, Lord God, mag-manifest sa life namin at makita kayo sa buhay namin. Yes, Lord. Thank you, Jesus Christ. Linisin niyo po ang mga buhay namin, ang mga puso namin, O Lord God. Anumang hinanakit, anumang stronghold ng kaaway, Lord God. Yes. Kayong malayang pumilos, kayong malayang magwasak nito, Lord God. Apart from you, we can do nothing. Amen. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So yun po. Ang topic po natin ngayon is, you are born again to be whole. Hindi sinabing, you are unbeliever to be whole. Kasi malayo-malayo po yun. You are born again to be holy. Paano nga ba tayo nagsimula? Bago mapunta tayo sa pagiging born again. Una sa lahat, sa Genesis 1, nilikha tayo ng Diyos na ayon sa ating wangis. Di po ba? Na ayon po sa wangis ng Diyos. Sabi po niyo gano'n. Sa pangalawa po, ginawa niya, sa chapter 2 ng Genesis, ginawa po niya yung perfect Garden of Eden, which is, nakatira po doon si Adam and Eve. So it means, nakakausap nila si Lord, nakakabanding nila, saan man sila magpunta. It means, holy sila. As in, walang bahay ng dumi, walang bahay ng kasalanan. They are holy. Malaya silang nakakapag-usap, malaya silang nakakapag-banding ni Lord. Kumbaga, di po ba masarap yun? Kapag si Lord mismo, kinakausap natin. Prayer pa lang nga eh. Hindi pa nga natin nakakita si Lord ng mukhaan. Pero ano na yung pakiramdam natin? Ang sarap na. So, halos nasa langit na tayo, hindi po ba? Pero ito po yung patunay na holy sila. Yung sa Genesis chapter 2, yung pinaka-last verse, ano po ang sabi? Hubad sila. Wala silang mga damit. Pero ano sabi po doon? Hindi nila alam na hubad sila at hindi sila nahihiya. Kasi wala pa nga sa kanila yung kasalanan. Hindi pa nila alam yung good and evil. So, pagdating po sa Genesis chapter 3, doon na po yung mga si Adam and si Eve. Doon na po sila natukso ni Satan. So it means they are departed from God's glory. They are departed from His being holiness. So, sige po, magbukas po tayo sa John 3:5 to 6. Sabi po sa John 3:5 to 6, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. So ano po yung mali dito nung nagkamali po sila, nung nagkasala po sila Adam and Eve? Na-depart sila kay Lord. It means may kasalanan na sila. Ano na-depart dito? Meron po tayong tatlong sangkap, hindi po ba? Sa pagkatao natin. Spirit, soul, and body. Ang spirit, yung na-broke. Ang spirit po yung na-broken sa relationship natin kay Lord. Kaya hindi tayo makalapit-lapit sa kanila. Kaya hindi po ba, kahit nung hindi tayo
Di po ba? Mhm. So tayo daw po, inaligtula yung parang sangkap na yun sa isang itlog. Yung pula, yun po yung spirit. Yung white po, yun yung soul. Yung shell, yun po yung body natin. Mhm. So, kaya spirit, si Lord, sinisip niya yung mga totoong nag-worship sa kanya in spirit and in truth sa John 4:24. Mhm. Spirit is a divine nature. Ito po yung tayo nga po eh. Yung spirit nga po yung nakakapagroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Mhm. Ang soul naman, ito po yung mind, will, intellect natin. Ang sabi po dito, servant po dapat ng spirit ito. Servant of spirit. Alam niyo po ba na napaka-wonderful na maging servant of spirit ng soul, pero napaka-terrible nito kapag naging master siya. Mhm. Yung body po, ito po yung container. Ito yung package. Tayo po. Kumbaga sa atin, tayo yung body. Mhm. Kung physical na nakikita natin. So ito po, dapat slave siya ng spirit. Mhm. Sabi po ang ganun, world conscious siya, flesh conscious, sabi niyo po ganun. Bakit ko po inunulit yung pagiging born again? Kasi mahalaga po ito. Amen. Hindi ka pwedeng maging holy kung hindi ka born again. Amen. Malayong malayo po. Mhm. Ang sabi po, ang meaning po ng holy is sacred. Meaning banal. Walang dungis, walang kasalanan, ni kahit mancha, wala po. Mhm. Ang sabi po ganun, yung meaning pa ng holy is set apart. Meaning set apart from others, talagang hiwalay po tayo. Mhm. Hiwalay po tayo sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Amen. Ngayon po, pag-aaralan po natin dito is how to live to a holy life. Paano nga ba mamuhay sa isang banal na buhay? Mhm. Number 1 po. So, meron po tayong apat na pag-aaral. Number 1 po is know your standing. Amen. Romans 12:9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Nung nag-church po ako sa Kapas, nung naging topic po yung pagiging holiness, ang tanging sinabi lang po ng pastor doon is, kung gusto mong maging banal, hate what is evil. Sabihin niyo kung ganyan. Hate what is evil. Sabihin niyo po natin sa sarili natin na I am a certified Christian. I am a certified Christian. Sige po, lakasan po natin. I am a certified Christian. I am a certified Christian. Sige. Amen. Walang tunay na mga Kristiyano na may sakit na amnesia. Mhm. Ang dami po, no? Kasi every time na lang po yung preaching is kapag sinabing born again ka, paglabas mo sa church, ano makikita nila? Wala, parang nag-amnesia, hindi mo nga alam kung ano yung preach ni pastor eh. Hindi mo nga alam kung ano yung word ni pastor eh. Parang dumaan lang sa'yo. Mhm. Tanging meron lang po tayong pagiging amnesia is yung pagiging humbleness natin. Dahil kapag po nagkaroon tayo ng pagiging humble po is nakakamit po natin yung success. Which means, yung success na yun yung nagpapahambol sa atin, hindi po yung success yung nagpapag-glorify to me, hindi po si Lord. Si Lord yung siya yung nag-glorify. It means na kapag may successful na nangyayari sa life natin, doon tayo magsimula na mag-amnesia. Na hindi ako may gawa nito, hindi ako ang gumawa ng pagiging successful nito, bagos si Lord. Sa kanya lang yung glory. Mhm. Tapos meron po pong isa dito, pagiging balimbing. Napakaano po nung we cannot serve two masters. Napakabigat po nun. Dahil kapag alam mo yung standing mo, dapat dito ka lang, siya lang yung susundan mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa kaliwa, hindi ka pwedeng pumunta sa kanan. Dapat siya lang. Mhm. Kaya nga po,
Yan. Kailangan po natin panindigan. Sabi nga po, cling to what is good. Hawakan mo, panghawakan mo, huwag mo bitawan. Sabi niyo po gano'n. Kasi buhay yan eh. Buhay po tayo. Buhay po tayo na ibinigay. Ibinigay mismo ni Jesus yung life niya, di ba? Kaya nga po, know your standing. Panindigan mo kung nakakanino ka. Nakay Jesus ka din. Nakay Jesus po tayo. Amen. Amen. Number 2 is obey God's commandments. Alam niyo po ba na 90% of obedience is 100% disobedience? Ulitin ko po 90% obedience is 100% disobedience. Bakit po? Kasi gusto ni Lord yung the best natin. Yung lahat, yung 100% na pagiging obedient natin kay Lord. Amen. Sige po, mag-pause po tayo sa James 4:17. Ang sabi po dito is, James 4:17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. So meron po tayong dalawang uri po ng sins. Ito po yung tinatawag na commission at yung pangalawa po yung omission. Commission, ito po yung nako-commit natin. Ito po yung nakakapagnakaw tayo, nakakapaggawa tayo ng adultery. So yun po, yung commandments. Yung commission, ito, alam mo na nga, tama, hindi mo pa ginawa. Alam mo na nga mabuti, hindi mo pa ginawa. Kapag hindi mo po ginawa yun, you sin. Sabi niyo pong gano'n. Patunay lang po, ito yung James 4:17. Tapos po, nabibless po ako, no? Kasi po, yung commandment ni Lord, yung greatest commandment niya, na sa Matthew 22:37-39, diba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tapos yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Ginawa na lang po niyang dalawa. Bakit po? Kasi sa Romans 13:10. Sige po, buksan po natin. Romans 13:10, sabi po niya, love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of love. Tama po, di po ba? Kapag may pagmamahal po tayo sa kapwa natin, syempre po una sa Diyos, pero pangalawa po sa kapwa natin. Hindi po tayo gumagawa ng nakakasama, bagos yung pangakong nakakabuti. And then, sabi po dito, God's commandments is not burden. Minsan po kapag narinig po nila yung commandment ni Lord, nabiburden po sila. Kasi hindi nila lahat magawa. Dahil may isang mali na pagkukulang din po na nangyari. At magpuproceed na po tayo sa number 3. Yun po yung number 3. Having an intimate relationship to God. Kasi, akala lang nila, commandment lang ni Lord yun. Hindi. Sabi niya, mahalin mo muna ako. Hindi po ba kapag minahal natin yung isang tao, doon po lang natin siya susundin. Kaya nga po sabi niya, love the Lord your God. Nauna yung love kasi mahalin mo muna ang Diyos bago ang lahat. Mahalin mo muna ang kapwa mo bago ang sarili mo. Ang ibig sabihin po ng intimate is personal. Very personal po. Private. As in, relationship po talaga ito kay God. Hindi po ito, pang-display lang, o kaya pang-pastime lang. Hindi po talaga katulad ng iba. Hindi lang po nila pinang-display si Lord na, oh, ito siya. Ako ba na, sasabihin nila. Hindi rin po pang-pastime si Lord na mahal mo siya kahapon, ngayon hindi mo siya mahal. Hindi po. Kaya sabi po dito, our love for the Lord must be sincere. Kaya nga love must be sincere. Hate what is good, cling what is good. Hate what is evil, cling what is good. Alam niyo po ba na seryoso si Lord sa atin, no? Ano po siya sa atin, nagkaroon po ulit tayo ng relationship sa Kanya. Hindi po nagkamali si Lord na ikaw ang pinili ko. Hindi nagkamali na ikaw, Brother Peter, ang pinili kong maging anak ko. Hindi siya nagkamali.
ito, Sister Mel ang pinili ko. Hindi siya nagkamali. Tapat si Lord, tapat siya. Kumbaga, sa lahat, siya lang yung faithful, siya lang. Amen. Alam po ba natin na kailangan natin seryosohin ito? Kasi yung relationship natin kay Lord, kailangan seryoso. Kasi kapag hindi mo po alam seryosohin si Lord, paano po kaya yung mga share mo sa ibang lugar? Paano mo pa i-share yung mga kapitbahay mo? Yung mismong pamilya mo? Di po ba? Ito po yung mga technique. Matthew 24:12. Ang sabi po dito, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Totoo po ito. Sign of the end of the age na po ito. Kumbaga, napapanahon na po. Lahat po, no? Lahat, papasama na, nakikita na po natin, lagtad, brutal, as in makita natin mga bata, 7 years old, hanggang 10, mga pataas pa o pababa pa ng age na yun, is nagsisigarilyo. Grabe na po. As yung yung ginagamit ni Satan is mga kabataan. Kaya nga po, no, nakaka-bless po kasi talagang patuloy po tayo hinuhubog dito sa church. Kasi iba kapag paglabas, talagang totoo, labanan talaga. Hindi lang yung makita mo yung bata na nagmumura, as in talagang yung pagmumura mo dati, mas terrible po yun sa kanya. Mas grabe po yung nasasabi niya, yung mga hindi po niya alam yung sinasabi niya. Talaga pong, sabi po dito, no, yung love po natin is malalamig, sabi ni Lord. Hindi nagkamali si Lord na nasulat dito na yung pagmamahal ng lahat ay malalamig. Totoo pong lahat, hindi po lahat, marami sa atin, malalamig po tayo kay Lord. Dahil una sa lahat, yung relationship pa lang po natin is mali na, is hindi na natin siniseryoso. Pang-apat po, dapat may life-changing. Kapag tunay ka na kay Kristo, dapat pong may pagbabago ng buhay. Hindi lang po ngayon, hindi lang po bukas, hindi lang po for the future. Kasi, alam niyo po ba, ano pong papupuntahan ng pagiging life-changing natin hanggang eternal, hanggang heaven po. Doon tayo piniprepare ni Lord. Amen. Heaven is prepared for the believers who are prepared. Sabi po ganun. Sa langit, walang hindi holy. Sa langit po, walang hindi malinis. Amen. Amen. Yung life-changing po natin, hindi po siya instant. It is a long process. Kasi, bago po natin nakilala si Jesus is, namumuhay po tayo sa kasamahan. So, nung natakot na natin si Jesus is, may dala-dala pa po tayo na hindi natin maiwasan na nagagawa pa natin hanggang ngayon. Dapat po daw yung life natin is pabanal ng pabanal. Hindi yung pasama ng pasama. Huwag daw tayong makipag-compromise sa mga mundong gawain. Dapat, sa Galatians 5:22, ito po, yung mga fruits of the Holy Spirit. Ito po yung patunay na nag-grow tayo dahil sa bunga ng Holy Spirit. Alam niyo po ba na ang kaaway is hinuhubog niya yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Hinuhubog niya ng pasama. Hanggang sa kulang na lang, talagang itik-tik na niya po na into death na. Kapalalbenta na naman po yun. Hell. Kulang na mo po, isub-sub na niya. Hanggang ikay na niya po talaga. Kasi po, hindi po talaga pili ikaway. Makakilala, hindi. Di po niya, bagus pa nga po, minungod pa nga po niya para mas lalo maging masama. Para mas lalo hindi niya makilala si Lord. Pero po tayo dito is born again to a holy life. Amen. It
it means po, no, magkaroon po ng banal na pamumuhay. Dahil kapag tumulad po tayo sa kanila, ano pong mangyayari? Hindi po ba? Paano po nga po ba natin mai-share si Jesus sa kanila? Kung tayo mismo nakikisang-ayon tayo na, oh, madumi ka, ako madumi din. So, hindi po ba, isa lang po yung kapupuntahan doon. Pero kapag ikaw, banal, alam nila, nakikita nila na si Jesus nasa pamumuhay natin, is, anong mangyayari po? Makikilala nila na may mali sa akin. Bakit ako masama? Bakit siya kabait? Bakit siya, kahit ano nagagawa niya, lahat ng bagay, nasisiyahan siya. Ako kahit isang piraso lang ng candy, nagagalit na ako, nainis na sa tatay ko, kasi ito lang yung binigay niya sa akin eh. Yung ganun po. Ito po yung noong May 1, 2011, ito po yung naging topic ng this Sunday. Ang topic po niya is, are you prepared? May tatlo pong bagay na binigay siya. Ang sabi po dito, number 1, He is coming. Number 2, it will be soon. Number 3, we need to be prepared for His coming. Yung number 3, we need to prepare for His coming. Ano po ba yung may prepare natin para kay Jesus kapag dumating siya dito? Hindi po ba yung pagkakaroon po ng holy life? Kasi nasa Kanya po tayo. Alam po ba natin na we are candidate of rapture? Nakakalungkot pong isipin na nasa mga huling panahon, once na dumating na si Jesus, meron mga Christian po na hindi mapapasama sa rapture. At yun po yung dapat natin, kumbaga yun po yung iniiwasan natin kasi parang kahiyan naman po yun, no? Kasi ikaw bilang born again, nakasalalay sa iyo yung pangalan ni Jesus, hindi, pero yung pamumuhay mo iba, compare sa iba. Sabi po dito, dapat po daw tayo ay mga bagong nilalang. Lagi pong bago, lagi po daw dapat fresh yung ano po natin. Yung heart natin, yung spirit natin. Na-bless po ako dun sa Psalm 51:10. Si David po to, nung nakakommit siya ng adultery kay Bathsheba, nasabi po niya dito, Lord, give me a new heart and a steadfast spirit from you. Sabi po niya kami. Hindi yung kapag nagkasala tayo, sige, hayaan na lang natin, wag na lang tayo mag-confess, wag na lang tayo mag-repent kay Lord.